po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 22, 2023, Miyerkules, at ating pong ginugunita ang kapistahan ni Santa Cecilia, isang dalaga at martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa ikalawang aklat ng Makabeo, chapter 7, verses 1 and verses 20 to 31. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang paggalahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikda ng kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin. Pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ng anak bilang pag-uyam sa malupit na hari. Dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina na 9 na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso. Pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mo ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng isang katauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mo ang karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila." Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pa ang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko ay ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Matapos po natin na mapakinggan kahapon ang kwento ni Eleazar na hindi rin natakot na mamatay. Huwag lamang niyang sundin ang kagustuhan ng hari na kumain ng pinagbabawal na karning baboy. Pero sana po maging malinaw, kasi baka pag narinig yung karning baboy, bakit tayo kumakain ngayon? Ito po yung kultura ng mga Hudyo noong panahong iyon. Unang matagal na hindi pa natin alam yung pinaka-konteksto nila noon, kung bakit mahigpit ay pinagbabawal sa kanilang relihiyon ang pagkain nito. Pero kailangan malinaw, kasi ngayon baka gamitin na naman na konteksto ito na para magulo na naman yung inyo pong pananalig o pananampalataya. Kung kaya ngayon, panibagong kwento ng katapangan na naman. Ngayon ay isang ina. Kahapon si Eleazar
isang matanda, 19 years old, pero hindi natakot na mamatay, wag lang niyang labagin ang kautusan. Ngayon naman, isang ina na mayroong 7 anak. Imagine niyo po, no? Isang ina na may 7 anak ay pinalakas pa niya ang loob, no? Kasi lahat yun ay pinatay ng Haring Antioco dahil lamang sa hindi nila pagsuko sa kanilang relihiyon, no? Pinatunayan yon na talagang napakatapang din naman itong mga anak na ito at sadyang napalaki ng mabuti para sundin yung utos ng kanilang ina na sundin at wag labagin ang kautusan ng Diyos. Pero siguro hindi ko alam, no, kung sa inyo po ba, kung sakali po, no, kasi ito lagi po na sa konteksto ito ng pananampalataya. Kapag sa usapin ng pananampalataya, hiningi ba ng pagkakataon na ipasuko sa inyong anak ang inyong relihiyon, ay pipigilan nyo ba o mas palalakasin nyo pa ang kanilang loob na maging matapang, natanggapin ang parusa o kamatayan, wag lamang ipagpalit ang relihiyon. Kasi ngayon, no, lahat parang ginagawa nating for practical reason. Marami po sa mga Katoliko, kapag lalo na mga Pilipino, kapag pumupunta ng ibang bansa na ko-compromise at nasasakripisyo ang kanilang relihiyon sa dahilan na para sa kabuhayan, para sa ekonomiya, para may maipadala. Yung iba talagang dahil nasa ibang bansa, magpapakonvert dahil nandoon sila, pag-uwi dito, balik na naman sa pagiging Katoliko. So, parang nasaan po ang ating paninindigan doon, yung ating katapangan. Sana mas marami po ma-inspire, no, nitong isang inang ito na hindi rin naman nagalit sa Diyos at hindi niya kinuha na parang pinaparusahan siya ng Diyos dahil sa pagpapahirap, no, sa kanyang mga mahirap yun, no, na makita mo isa-isa ang iyong anak ay pinapatay. Pero dahil nga sa pananalig niya, sa pananampalataya niya, ay talagang mas naging kahanga-hanga ang kanyang pagtupad, no, sa relihiyon na kanya pong kinakapitan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.